Renz Abando is back mga idol. May mensahe si Lakay sa kanyang mga fans. Today is the day na sasabak sa All-Star Game ang ating mga Pinoy imports sa Japan B-League. Pangungunahan yan mga idol ni Dwight Ramos ang kupunan January 13 ngayong araw. Gaganapin ang Japan B-League All-Star Game kontra mga idol sa mga local player ng Japan o tinatawag na Japan's Best Rising Hoopsters. Pangungunahan ni Dwight Ramos ang kupunan composed of 8 Filipino players, Papa RJ Barrientos, Kai Soto, Kiefer Ravena, Terdy Ravena, Bobby Ray Parks Jr. at iba pa, kasama ang 7 pang Asian imports na gaganapin sa one of the best site of 2023 FIBA World Cup Group Stage Games sa Okinawa Arena, 12:15 PM Manila time. May kita natin live na magkakasamang lalaban sina Carl Tamayo ng Ryukyu Golden Kings, Roosevelt Adams ng Yamagata Everns at Greg Slaughter ng RZ Fukuoka. Sa post mga idol ng Japan B-League sa kanilang social media account or page, nakipagkulitan mga idol ang ating mga kababayan sa presko ng All-Star Game. Maganda ding makita na sa muling pagkakataon na nag-reunite sila sa Japan at suportahan natin mga idol ang ating mga Pinoy imports sa Japan B-League. Samantalang magandang balita mga idol mula sa Korea, finally first appearance ni Renz Abando sa taong ito ay hatid din niya mga idol ang magandang balita. Medyo okay na daw ang pakiramdam ni Lakay at kailangan lang daw ng pahinga para sa mabilisang recover. Nagpasalamat din mga idol si Renz Abando sa mga fans na nagbigay ng suporta at panalangin para sa kanya. Halos 2 weeks din mga idol ang nakalipas sa nakakatakot na foul play ni Chinano Nwaku kay Renz Abando. Ilang araw mga idol ang nakalipas ayon sa report mula sa Korea nang malaman daw ng Suno or Goyang Carrot Jumpers na magkakaroon ng legal action ang kampo ni Renz Abando ay nagbago daw ang ihip ng hangin at ugali ng management at officials ng kupunan. Well, sa unang senaryo kasi mga idol, pinatawan lang ng mahinang sanction si Chinano Nwaku at pinagmulta lang ng 3 million South Korean won or katumbas ng 127,000 pesos. Sabi kasi ng KBL officials, akala daw nila na seryosong issue daw ang pagka-injury ni Abando na bakit kailangan pang masuspende si Chinano Nwaku. Pero kita nyo naman mga idol kung gaano kadumi ang ginawang play ng Suno Import that time. Pero wag kayong magulat mga idol dahil pagdating kasi sa pagdisiplina ng mga players sa Korea ay may history na talaga ang bansa sa mahinang disciplinary action sa mga players na nakagawa ng mali. So eto na nga mga idol, after nilang malaman na seeking for legal action na ang kampo ni Renz Abando ay nagbago ang ihip ng hangin ng Goyang Carrot Jumpers. Gusto daw sana ng head coach ng kupunan kasama ni Chinano Nwaku na personally humingi ng tawad kay Lakay at feeling guilty daw si Nwaku sa nangyari. Pero hindi daw handang humarap si Abando that time dahil patuloy pa ang kanyang pag-recover. At para sa akin mga idol, sa opinion ko lang baka na trauma si Lakay sa nangyari.